dito? Hanapin ka ni Tita Marge. Kakaalis lang niya. Bumisita lang siya kay Tito Jobert. Ilang araw na rin siyang naka-mommy patrol sa akin. Buti na lang nakapag-me time na siya ulit. So we can have our me time naman. I just wanted to see you na tayong dalawa lang. Wala sila. Gusto ko lang magpasalamat ulit. For what? Sa pag-ako mo ng kasalanan ko, ako naman talaga yung pumilit eh. Nahila lang kita. Tapos ikaw pa yung nag-take ng responsibility. Kasi, mas kaya kong tiisin yung galit kaysa ikaw. Ako, sanay na ako mapag-initan eh. Pero ikaw, nung nakita kita sa ospital nung kinakausap ka ni Tita Marge, parang magbe-break ka. Lalo na si Tita Marge, parang guguho yung mundo niya kung nalaman niya ang totoo. So mas naisip ko pa yun, kesa saving yourself? Di ba sabi mo nga, that's what best friends do? We have each other's backs, Jazz. And more than a best friend, you're like a sister to me. Family ko kayo nila, Tita Marge, okay? Kaya hindi ko kaya na makita na nasasaktan kayo. Ikaw ang safe space ko dito. Ikaw yung isa sa mga dahilan kung bakit kaya ko pang huminga dito sa bahay na to. At ikaw lang rin yung safe space ko, Ash. Ikaw lang yung river ko dito. Ano? Hinga? Ready? Ready when you are. 1, 2, 3. We got this. Oh my God, Jasmine! Your nose bleeding! Oh my God! Konti lang to. Jasmine! Punasan mo! Oh my God, ang dami! Jas, hindi tumitigil. Akin yan. Oh my God, Jas! Ayaw tumigil! Tumigil na, Ash. Okay na to. Promise. Jas, ang dami nun kanina. Nakakatakot kaya. Baka sa pagod lang. O sa init. May mga ganun talaga akong episodes noon pa. Pero kakagaling lang natin sa aksidente, di ba? Hindi kaya may kinalaman yon? Hindi. If it were serious, hindi titigil agad. See? Wala na oh. Jazz, pwede bang sabihin na lang natin kay Tita Marge? Para mapacheck ka na nag-aalala ako eh. Please. Wag. Sobra na siya nag-aalala tungkol sa lahat. Pag nalaman niya pa to, baka mas lalo lang siya ma-stress. Pero Jazz! Ashley! Okay nga ako. Promise. Ayoko nang dagdagan iisipin niya. Let's just keep this in between us for now. Okay? Okay, let's begin. It's been a week since a series of unfortunate incidents. Siguro naman ngayon, we can all talk like civilized Torrecampos. Ayoko na ng tensyon, ayoko na ng walkouts, and definitely ayoko na ng drama over dinner.
Please, let's just fix this. I completely agree, Ma. Sa akin naman po, wala na yung nangyari last week. Saka, gets ko naman si Marge. Siyempre, nanay ka din. Gaya ko, mapapraning ako kapag may nangyaring masama sa anak ko. Pero sana naman, hindi puro sisi sa anak ko. She didn't mean to put herself and Jasmine in harm's way. Gusto lang niya tulungan si Jasmine. Sobrang stress na kasi ng pinsan niya eh. Baka nasasakal siya sa pagiging overprotective ni Marge. Well, alam mo, to be fair, may point si Thea. Marge loves hard at alam mo, minsan kasi sobra talagang higpit. Eh, alam mo naman sa mga teenagers, they need a little bit of room to breathe. Reconciliation dinner po ba to? Bakit feeling ko under trial ako ngayon? Hindi naman sa ganun, Marge. Hindi ko namang sinasabing kasalanan mo eh. Concern lang ako. Para sa mga bata. Ang concern hindi dinadaan sa pasaring. Kung gusto mong mag-move forward tayo, dapat maging accountable tayong lahat. Lalo ka na sa anak mo. Jazz? Jazz? Are you okay? Anak, ano nararamdaman mo, ha? Love? Ma, Yes? parang umiikot yung... Jazz! Anak, yung gamot! Yung gamot niyan! Jazz? Naku, tumawag tayo ng... Doc, ano pong nangyari? Last week pa po yung aksidente niya. Na-check naman namin lahat. CT scan, head trauma, whiplash, lahat clear. Pero bakit siya biglang nag-collapse? Tama po kayo. Pagkatapos po ng aksidente, we did all the necessary checks for internal injuries, concussion, fractures, and organ damage. At lahat po ng resulta kay Jasmine ay normal. So lahat po ng nangyari kagabi ay hindi po galing sa aksidente. By the way, Sir Ma'am, this is Dr. Alvarez, our hematologist. Hematologist? Doc, ba't may kasama po kay hematologist? Ma'am, sir, kinuhanan po namin agad ng blood sample si Jasmine. At may mga values na mababa ang level. Mababa ang hemoglobin niya. Mababa rin ang platelets niya. At mataas ang immature white blood cells sa circulation. Ano yung ibig niyong sabihin, Doc? Ma'am, these findings could point to several conditions. But one possibility that we need to rule out immediately is AML, or acute myeloid leukemia. Leukemia? Cancer? Simpleng may cancer ang anak ko? Dok, baka ho nagkamali lang kayo. Alam namin na mahina yung baga ng anak namin. Sakitin siya dahil premature ko siyang pinanganak. Pero, bakit biglang may leukemia? Please calm down, ma'am. It's just our initial assessment. Pero magkoconduct pa kami ng mga test to confirm yung actual condition niya. So, we will be needing her to stay here for a little while. Ipe-prepare na po muna namin yung mga test. Excuse me for now.
Kasalanan ko to. Hindi. Sana mas binantayan ko pa siya lang. Sana nakita ko agad yung mga symptoms niya. Yung mga times na sinasabi niya na pagod siya, na nahihilo siya. Sana nang hinala ako. Sana mas pinacheck ko pa siya. Di sana napigilan ko to. Kasalanan ko to. Listen to me, ha? Marge, this is not on you. Hindi ka naging pabaya. Ginawa mo ang lahat na makakaya mo para maging malakas at malusog yung anak natin. Pero hindi natin kontrolado ang lahat. Lalo na yung pagkakasakit niya. Anong gagawin natin? Kailangan makita ni Jasmine na lagi tayong nandito para sa kanya. Hindi niya dapat makita na natatakot tayo, nag-aalala tayo para sa kanya. Marge, we need to be strong. Para maging matapang din yung anak natin. Huwag kang mag-alala, Jazz. Andito lang kami. Everything's going to be okay, Jasmine. I don't think I can do this. Huwag na lang po natin ituloy. Jazz, kailangan mo to. We need to know what's really going on. Para mapagaling ka rin. Mom, Dad, I'm really scared. Anak, mabilis lang to, I promise. Huwag kang matakot. Andito lang kami ng daddy mo. Hindi ka namin iiwan. Nasa labas lang kami, anak. Okay? Hey, Jasmine. Don't worry, gagawin namin ang lahat para maging komportable ka. Pero bago tayo mag-start, kailangan ka muna namin isa-date para hindi mo masyadong maramdaman yung sakit. Masakit po ba yun? Hindi naman. Tutusok na po tayo, ha? May kukunin lang tayong specimen. Sir, kung may kailangan kayo or may iutos kayo sa akin, magsabi lang po kayo, sir, ha? Sir? Sanay akong sinusolve yung mga problemang dumarating sa kumpanya. Kaya kong i-handle kahit anong dumarating sa trabaho. Pero ito, wala akong control. Hindi ko alam kung paano i-handle to.
Hello, Dad. May emergency sa opisina. Pinapapunta ako doon ni Dad. Ano? Aalis ka? Love, kailangan eh. Pero kailangan kita dito. Hindi mo pwedeng iba na lang mag-asikaso sa problemang yan. An investor is trying to pull out of the company. Hindi pwedeng wala ako doon, kundi mawawala sa akin yung kumpiyansa ng board. Iisipin nila binabaliwala ko yung problema. Paolo, may sakit ang anak mo. Maintindihan naman siguro nila yun. Kapag hindi ako pumunta doon, everything will fall apart. Mawalan tayo ng pampagamot kay Jasmine, yun ba yung gusto mo? Na mas lumala siya o mamatay? Dahil lang ayaw mo kong palisin dito. So, Paolo! Love, dala nga pala ako ng breakfast bago pumunta ng trabaho. Pumasok. Oo. Ito. Anong ginagawa mo? Sinasanitize ko. Para bawal kasi makakuha ng virus sa labas si Jasmine. Okay. Love, wag. Di. Ito. Wag. Ano ba naman? Pati ba naman paghalik sa anak ko bawal? Love, kahit simpleng halik, it could be a health risk. Kaya ito, magsuot ka muna nito, Sige na. Naku, mas mabuti pang mag-ingat tayo kaysa lumala pa yung kondisyon ng anak natin. Doc, kumusta po? Ano pong resulta ng test ng anak namin? Ma'am, sir, based sa blood test at sa bone marrow aspiration, na-conclude po namin na mayroon nga pong acute myeloid leukemia si Jasmine. Ano? Hindi totoo yan. Bakit may leukemia yung anak ko? Hindi totoo yan. Doc, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Marge.